Formal nang sinampahan ng reklamo ang kumpanyang nagbagsak sa bansa ng mga container van na puno ng mga basura. Humingi na rin ng tulong ang Bureau of Customs sa DENR para maibalik sa Canada ang mga ito. Balitang hatid ni Lia Manyalak del Castillo. Mula Hunyo hanggang Agosto nitong nakaraang taon, dumating sa bansa ang mga kargamentong ito mula Canada. Scrap metal ang idineklarang laman ng 50 container vans na ang consignee ay ang kumpanyang Chronic Plastics. Pero laking gulat ng Bureau of Customs nang buksan nila ang mga container van dahil ang laman, basura. Sinampahan na ng reklamong smuggling at paglabag sa Republic Act 6969 o ang Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Wastes Control Act, ang Chronic Plastics. May-ari nito na si Adelfa Eduardo at ang licensed customs broker nila na sina Leonora Flores at Sherjun Saldon. Hindi po basurahan ng ibang bansa ang Pilipinas. Ito po ay labag hindi lamang sa Tariff and Customs Code kundi sa ilang mga batas tungkol sa ating environment. No? Ulitin ko po, hindi po tayo dapat pumayag at hindi papayag ang Bureau of Customs na tayo ay maging basurahan ng mundo. Sa ilalim ng Basel Convention kung saan signatory ang Pilipinas, ipinagbabawal ang pagpapadala ng basura o hazardous waste mula sa mga mayayamang bansa sa mahihirap na bansa. Pinag-aaralan na ngayon ng Bureau of Customs kung maaari ring mapanagot ang nagpadala ng basura mula Canada. Kailangan namin gawin dito is makipag-ugnayan sa Canadian Embassy para maimbestigahan. Kasi ang pagkaalam ko, bawal din sa batas ng Canada yun eh. Hanggang ngayon, nasa Manila International Container Port pa rin ang 50 container vans ng basura. Sumulat na ang customs sa DENR para tulungan silang maibalik sa Canada ang mga ito. We sent a letter to the Department of Environment and Natural Resources, DNR. Then sila kasi ang may personality with the Basel Convention. Sila yung magiging conduit natin in this effort to return these 50 containers back to Canada. But definitely, babalik hindi susunod. Ang protocol would be using that convention that must be returned to the origin. Hindi ito ang unang pagkakataon na dumating ang basura mula sa ibang bansa dito sa Pilipinas. Taong 1999 nang madiskubre rin ang mahigit 100 container van ng hazardous waste mula Japan. Laman ng mga ito ang mga gamit na syringe, diapers, sanitary napkins, pati na mga sirang computer parts. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.